double-edged A sword. double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joint and marrow, and that it judges the thoughts and attitude of the heart. Heart. So, ang sinasabi, Hebrews 4:12. So, ang sinasabi doon ay ang salita ng Diyos, iyon nga yung Biblia. Niliwala ka rin na Biblia ay salita ng Diyos, diba? So, ang salita ng Diyos ay parang tabak na dalawa yung edge. Kaya may grace at saka may mercy. Kasi nagre-represent din yun ng Diyos, ng character ng Diyos. So may grace and mercy sa kabila, may justice naman sa kabila. So kaya ang sabi diyan, it penetrates the desires at saka yung soul at saka yung desire ng ating mga puso. Kaya pagka tayo nakakagawa ng mali at alam natin ang salita ng Diyos, tayo ay nakukonsensya. So, ibig sabihin nun, ganun nga ang salita ng Diyos na tinatamaan ka talaga. Kasi kahit walang nagsasabi sa'yo na, huy, mali yan. Meron at meron pa rin yung ibang isip mo rin na hindi yata tama to. Lalong-lalo na yung alam natin na kasalanan naman talaga, pero ginagawa pa rin natin. Kaya, nakakaramdam tayo ng regrets, nakakaramdam tayo ng takot. Madalas nga natin sabihin sa atin sa Pilipinas, uy, matakot naman kayo sa Diyos. Diba? So, yun. So, yung pag-aaralan natin ngayon ay the Bible according to each genre. So, from Genesis to Revelation, hindi yun pare-pareho ang pagkakasulat. May Hebrew yan. Ang original language na ay sinabi ko na nung nakaraan, di ba? Hebrew, Aramaic, at saka Greek in New Testament. So, the Bible is not a single book but a library of books. So, Catholic, Protestant, at saka Orthodox ay naniniwala sila dito sa Biblia. Ito yung dito natin kinukuha yung mga doktrina ng Trinity at saka yung virgin birth ni Hesus Kristo at saka yung mga kung sino ang Holy Spirit. So, hindi tayo gumagawa ng sarili nating doktrina, kundi yung Biblia ang nagbibigay sa atin kung ano at kung sino ang Diyos. At ganun kung saan din nagmula yung tao. Kasi sa atin, ulitin ko, sa Catholic, sa Protestant at saka sa Orthodox, ay magkakamag-anak yan. Kumbaga, iisa lang yung pinaniniwalaan nila. Nagkakaiba lang tayo sa ating orthopraxis na sinasabi, yung application na itong ating pinag-aaralan. And then, sa ating susunod na discussions ay makikita natin yung connection ng mga ito. Okay? So, ito ay iba't iba rin yung author, hindi lang iisa. So makikita natin doon na merong si Paul, merong si Pedro, merong si Juan sa New Testament, merong si Luke, merong si Matthew, merong si Mark. At sa Old Testament naman, meron si Abraham, si David, at saka yung mga prophets. Okay? Malinaw yun na, baka sasabihin yung isa lang ang, of course, isa lang ang pinagmulan lahat nun, ang Diyos. So, understanding each book's literary genre is essential for proper interpretation. So, kaya natin to inaaral para malaman din natin kung paano natin to i-interpret na i-a-apply natin sa atin. Kasi, may mga practices sila sa Old Testament na hindi applicable sa atin.
damukha ng bawal ng ganito, bawal ng ganyan. Na ginagawa naman ng iba, pero malalaman din natin as we continue with our lessons na may transition na nangyari. Okay? So, Old Testament na tayo. So, yung Old Testament ay sinasabi nating Tanakh sa kabuuan. Yung sa Hebrew Bible to, yung Tanakh. So, ito yung sinasabi nilang Torah, Nevi'im, at Ketuvim. Pero wag nyo nang aralin yun. Mahirap sabihin. So, itong genre ng Torah na to ay foundational narrative. Sulat nyo. Ang genre nito ay foundational narrative, legal codes, and covenant documents. Ang genre ng Torah or ng Pentateuch or ng law, foundational narrative, legal codes, and covenant documents. Legal codes. Foundational narrative. Legal codes na. Legal, plus covenant documents. So ito ay yung foundation. Kaya nga Genesis yung sa kung paano yung creation. Ang Diyos, ginawa niya ang langit at lupa, ginawa niya yung mahayop, ginawa niya yung langit, ginawa niya yung dagat, and then, at the sixth day, ginawa niya yung tao. So, makikita natin dito ay storytelling with commandments, rituals, and genealogies. So, di ba, para lang kayong nagbabasa na isang myth, pero ito, totoo, hindi siya myth. Na ito yung nangyari, tapos ito yung mga command, ito yung mga ginawa nila, ito yung pinagmulan nila. Kaya makikita ninyo na si Adam, nanganak si Abel at si Cain at saka si Seth. And then, pinatay ni Cain si Abel at tapos nag-asawa si Cain. Tapos, si Seth naman ay pinagmulan nitong sila Noah at saka yung iba pa. So, yun yung genealogies. Number 2, ng classification according to genre, historical narratives. Sabi ko, memorize nyo ito, di ba? So, ito naman historical narratives starting from Joshua. Ito yung pagkatapos nung formation ng Nation of Israel, ito na, nagsimula na yung mag-evolve yon. So, from Exodus, di ba, galing sila sa Egypt through Moses as their leader, tapos nakuha niya yung 10 Commandments, and then, sinabi rin ni Yahweh or ng Diyos na buuin yung Levitical priesthood na pag-aralan natin yan. Tapos, ito na sila, isang nation na silang may prophets, may priests, at saka may mga leaders, kamukha ni Joshua at saka ni Caleb. So, ito yung history ng Israel. So, kung magbabasa tayo at focus ito sa Israel, huwag nating isama yung ating sarili doon kasi hindi naman tayo Israelita. Okay? Pilipino tayo, Pinoy tayo. Okay? So, hindi yung isasama mo doon yung sarili mo tapos kukuhanin mo yung promise ni Yahweh sa kanila. Which is meron din naman para sa atin, kaya lang merong mga promise si Yahweh na specific para sa kanila. Tulad nung magkaroon sila ng Kanaan. Diba? Yung promise ni Yahweh kay Abraham na bibigyan ko kayo ng land, magkakaroon ka ng generations of people, di ba? Yun. So, wala naman tayong Kanaan. Iba yung pangako sa atin na promise land, hindi yung Kanaan. So, hindi tayo Israelita. Malinaw yun. So, ito yung theological history kung paano nabuo yung
nation ng Israel, kung ano yung mga ginawa nila, at saka kung ano yung covenant ni Yahweh sa kanila. Kaya it includes biography, conquest accounts, histories, and short stories, kamukha ng Ruth at saka ni Esther. Pag-aralan natin yan sa mga susunod kung ano ba si Ruth at saka kung sino si Esther na dinaanan ng linya ng Messiah. Number 3, wisdom literature. So dito naman sa wisdom, Job, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, at Some. okay. Proverbs. Wisdom literature, kasama na dito yung poetry, no? Sa Psalms, sa Book of Psalms. So ito yung yung Job, ito yung ina-address nito ay yung dialogue, yung pag-uusap na ang tinutukoy nito ay bakit nga ba may suffering. Diba naghihirap si Job na sinasabi niya, wala naman ako ginawang masama, bakit ako nahihirap? So, dito natin makikita yung justice din ng Panginoon. Kasi lahat ng ginagawa natin hindi ayon sa kalooban ng Diyos ay may kaakibat yan na consequences. Okay? At saka yung Proverbs, ito naman yung didactic poetry or practical wisdom. Kaya yung Proverbs, hindi yan magkakarugtong na kwento, kundi collection yan ng mga salawikain or kawikaan tulad sa atin. And then yung Ecclesiastes, ito yung reflection ni Solomon na sabi niya, vanity, 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 sabi niya. There is time for everything, yung mga ganun. May panahon na pagtatanim, may panahon na pag-aani, which is totoo rin naman. So ito yung na experience ni Solomon bilang isang hari na nag-reflect siya noon kasi karumal-dumal din yung mga pinagagawa niya. Kaya nung nasulat niya tong Ecclesiastes, ito yung nasa last part na siya ng kanyang buhay. So, binabalikan niya yung nakaraan, sabi niya, wala palang katuturan din yung kayamanan. Ikaw ba naman mag-asawa ng 1,000 Wala rin daw katuturan yun. So, in the last chapter, sabi niya, ang pinakamahalaga pala ay ang maglingkod sa Diyos. Yung ating natatamasa ngayon, lahat yan lilipas. Ang matitira sa atin yung ating kaluluwa. At matakot ka kung saan ka pupunta. Yun yung sinasabi ni Solomon doon. Pero, i-skip muna natin si Solomon. So, ito naman yung Song of Songs. Ito yung yung tungkol sa pag-ibig. Si Solomon din ang nagsulat nito. Ito yung in-express niya yung kanyang feelings. And then, masasabi din natin na isang reflection din yun kung ano nga ba talaga yung pagmamahal. Lalong-lalo na yung pagmamahal ng Diyos. Na tayo ay makasalanan, pero minahal niya pa rin tayo, kaya niya binigay si Jesus para mamatay at tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan ng kamatayan. At kung tayo ay manampalataya kay Jesus, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So ito yung pag-ibig. Pero ito yung sa Song of Songs or Song of Solomon, ito yung relational, ito rin yung basis ng kung paano dapat magsama ang isang mag-asawa. Siyempre, naranasan niya naman siguro yung ups and downs noon. Sa 1,000 ba naman niyang kinasama yan, di ba? May hindi maganda rin nangyari. Siguro nag-away-away din yung mga... Mahirap din kasi mag-asawa ng marami pala. So, yun yung mga sinulat ni Solomon. Siya ay nagsulat ng may mga Ecclesiastes siya ang main author doon at saka Song of Songs or Song of Solomon. Ito naman Book of Psalms, ito yung collection din ito ng hymns, ng laments, ng thanksgiving, imprecatory psalms. Ito yung si David naman ang pinaka-author nito sa Psalms. Ito yung prayer niya na
ganito pala yun, lahat ng ating nararamdaman, pwede natin sabihin sa Diyos. Kahit ikaw gagalit, kahit ikay, nagtatampo, sabihin mo na lahat yun sa Diyos, huwag ka nang mahiya. Unang-una, sinabi nga niya, lumapit kayo sa akin at sa Matthew, sabi ni Jesus na, come unto me, those who are tired, and I will give you rest. So kung tayo ay naiinis, nagtatampo, gagalit, pwede nating direktang sabihin yun sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Okay? So, dahil nga para itong poem, hindi parang poem nga ito talaga, may sukat yon, which is mahalaga rin na aralin yun pagka Psalms yung ating text, pagka tayo ay nagtuturo. Tuturo ko rin yun sa inyo next time. Number na. Number 4 is prophecy. Ito yung, sino ba propeta ngayon? Pinaka-major na yan. Major prophets ay sila Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, at saka si Daniel. At saka yung minor prophets, 12 sila, Hosea hanggang sa Malakay. Yung genre naman nito ay oracles, sermons, visions, symbolic acts, covenant clauses, and highly poetic and metaphorical. So, ito yung dahil ito ay prophecy, iba rin yung kanyang interpretation. Kasi yung vision, hindi naman nangyayari yan sa reality, pero mangyayari pa. Ito yung sinasabi sa local nating salita na hula. Dito sa prophets, ang sabi rin ng Diyos, pagka yung hula ng isang nagsasabi na siya ay manghuhula, hindi nangyari, yun ay bulaang manghuhula, bulaang propeta. So dito sa Biblia, lahat ng sinabi ng mga propeta nangyari at nangyayari pa. Kasi Diyos ang pinagmulan ng kanilang prophecy. Kamukha nung prophesy ni Isaiah na magkakaroon ng ang isang birhen na magkakaroon ng anak, nangyari yung kay Virgin Mary nung nagbuntis siya kay Jesus. So, hindi yung sumablay. Ngayon, yung mga sinasabing propeta sila ngayon, dalawang isip kayo. Kasi baka maaring ibuloy lang yun, okay? Na sinasabing ganito, ganyan, tapos yung Jerusalem daw Mindanao, walang ganun. Okay? So, mag-ingat tayo sa ating mga pinaniniwalaan para hindi tayo madala sa sinungalingan. So, ito yung distinguish ng between foretelling and foretelling. Yun yung dalawang ng prophecy. Foretelling and foretelling. Yung foretelling, ito yung may spiritual message na sinasabi mo na ganito kamukha nung sinasabi ni Isaiah na ganito yung mangyayari sa Israel, which is nangyayari at the same time, at sinasabihan niya yung mga tao na ganito yung dapat ninyong gawin, yun yung foretelling. Yung foretelling naman, ito yung mangyayari sa susunod. Ito yung prediction. So, much of prophecy is conditional and uses hyperbole. Mag-aaral natin yan kung ano yung hyperbole, imagery, and apocalyptic elements. Kamukha nung sa Revelation na nakakatakot basahin, pero hindi lang natin masyadong naiintindihan kasi imagery ang ginamit doon. Yung may kabayo na ganito yung kulay, diba? Nakakatakot yon. Pero ang interpretation nun is may inire-represent kung ano yon, which is aralin natin sa susunod. Yun yung sinasabi natin imagery. Oo. Hindi naman physical na may kabayong kabayong pula, yung gano'n.
Buti na lang, hindi manok na pula, no? Sa, sa, so ito yung mga visions. Ulitin ko, ito yung mga visions at saka yung mga images na, and usually, ito yung end times judgment. Ito yung pinapakita ng Diyos kung ano yung gagawin niya sa future natin. So sa New Testament naman, may ano rin, sa Old Testament yan Number 1, Gospels, Matthew, Mark, Luke, John. Itong Gospel naman ay yung genre nito is theological biography. So biography ito ng anak ng Diyos, si Jesus. Kayo malaman mo na si Matthew, si Jesus ang subject na niya. Mark, ganun din kung sino at kung ano yung mga ginawa ni Jesus. And then si Luke, ganun din, at saka si John. So pinapakita nila kung sino nga ba itong si Jesus. So doon nagmula yung humanity ni Jesus. Kaya sa atin, naniniwala tayo na si Jesus ay Diyos at the same time si Jesus ay tao. So, siya lang ang ganun. Kaya kung may nagsasabing sila ay Jesus, huwag kayong maniwala kasi hindi na mangyayari yun. Iisa lang si Jesus. Which is, ito nga ang sinabi sa Matthew, Mark, and Luke. Matthew, Mark, Luke, and John na may teaching. Hello, Ate Nora. At saka ito yung miracle stories. At saka yung parables, at saka yung resurrection ni Jesus. So, concentrated ito kay Jesus, yung Gospels. Wala nang iba. Okay? Number 2 is Acts of the Apostles. Ito naman ay history ng New Testament. Sinabi nito na sa Acts 1, Acts 2, bumalik si Jesus sa langit. Ano yung nangyari pagkatapos niyang bumalik? So, bumaba yung Holy Spirit at pinuspos yung mga alagad niya and then nag-form sila ng ito nga yung Christian community. So, makikita natin na yung first application ng Christian ay sa Acts yun nagmula. Na ito yung sinusundan natin hanggang ngayon. Hanggang sa susunod pa. So, Acts nagmula yung church. Dito nagmula yung simula nung sila, kamukha nung mga nila Saint Augustine, sila Justin Martyr, sila Saint Ignatius, sila at saka yung iba pang nauna sa atin. Sila nakalimutan ko na yung aking church history. So, yun yung pinagmulan ng ating ginagaya na formation ng simbahan. So, ang start ng simbahan ay sa Jerusalem, sa Acts 15. So, doon sila nagsimula na nag-usap-usap sila sa Acts 15 kasi may mga kasi sumali na si Paul doon. May mga disagreements sila, sinettle nila sa Acts 15. And then, ito na, nag-expand na. Nag-mission si Paul papunta ng Jesus, Philippi, na nagpunta ng Corinto, nagpunta ng Thessalonica, kaya may books of yung mga letters ni Paul, ganun. And then lastly, sa Rome, which is doon siya pinugutan ng ulo. So, Rome yung huling destination ni Paul, kaya may letter to the Romans naman. Okay? So, yun yung genre ng Acts. Doon nakasulat yung mga missionary journeys ng bawat alagad ng Diyos. At lalong-lalo na si Paul na apostle to the Gentiles. Okay, number 3 is
epistles or letters. Hi! Si Ate Rena, si Ate Nora, si Maylin. So, dito sa epistles or letters, ito yung Pauline letters, 13 yun. Romans hanggang Philemon. So, dito yung ina-address ni Paul, yung church issues, yung doktrina, yung ethics, at saka pastoral concerns niya. Makikita natin na ina-address ni Paul yung mga kahinaan ng bawat church na itinayo niya. Sabi niya, mali yung ginagawa ninyo, balik kayo sa ganito. Kaya masasabi ninyo dun sa, mababasa ninyo dun sa Galatians na, you foolish Galatians, sabi ni Paul, pinagalitan niya yung mga taga-Galatia dahil iba na yung kanilang tinuturo at sinusunod. Hindi na yung itinuro ng mga alagad ni Jesus. Okay? And then, ito yung general epistles. Ito yung Hebrews, Jude, Peter, yan, yung mga ganon. So, kung wala yung sa 13, babagsak sila sa general epistle. So, ito yung sermon naman, at saka exhortations and warnings. Anong Hebrews, saka yung si Peter, saka sino pa? James, at saka si John. Ayun, yung mga focus nila ay exhortations at saka sermon. Okay? And then last ay Apocalypse. Ito yung sa Revelation. Ito yung prophecy. Ulit na ito yung may vision para sa susunod. So, heavily symbolic itong Revelation. And then dito rin natin mababasa na yung katapusan ng mundo na babalik si Jesus, babaguhin niya itong lupa ngayon at magtatayo siya ng panibago. And then, lahat ng mananampalataya sa Kanya, ilalagay niya dito sa new heaven and new earth. And then, lahat naman nung hindi nananampalataya sa Kanya ay dito naman sila sa hell. So, naniniwala ka rin sa heaven and hell, di ba? Sabi ko na eh. Kasi parehas lang ang paniniwala ng heaven at hell ng mga Katoliko. Ito, Katoliko rin yan. Tapos, ito yung makikita rin natin yung end game. Yung di ba, Genesis, ito yung simula. Revelation naman, ito yung huling kwento. Hindi natin alam kung ano yung susunod. Kaya pagka ako medyo kamukha kagabi na hindi ako masyadong nakatulog. Ang dami kong iniisip. Ang dami kong mga alalahanin sa buhay. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na yung mag-focus sa new heaven and the new earth. Kasi ang pangako ni Jesus doon ay walang mamamatay, walang magkakasakit, walang mag-aaway, wala ka ng alalahanin. Di ba? Ang ganda-ganda. So, pagka magandang i-internalize na sabihin sa sarili na, dito lang yan sa lupa. So, lupa ka lang, langit kami. Di ba? Yung mga ganon. So, dito yung ito yung why genre matters. Bakit nga ba mahalaga ito? Kasi, ito yung ma-identify natin kung papaano natin iintindihin yung mga binabasa natin. At, sasabihin natin na ano ba ang ibig sabihin nito? Pagka narrative, kamukha nga nung sa Joshua, di narrative, wag niyong lagyan ng ibang meaning kasi sinasabi lang kung ano yung nangyari.
So, yan yung kaya natin inaaral itong genre niya. Pagka poetry naman, ito yung i-interpret mo. Kasi mahirap kasi sinasabi na poetry, tamo ka nung sa Psalms, di ba? Sabi ni ni David na, "The Lord is my shepherd." Ano bang ibig sabihin nun? Ano ba yung shepherd na tinutukoy ni David doon? So, yun yung kailangan nating maintindihan, yung context din nung pagkakasulat nun. And then, genre helps us determine the author's intent and the expected response from the reader. So, ito yung nagsasabi sa atin na ano ba yung intention nung nagsulat. Kamukha ni Paul, ano ba yung intention niya nung sinulatan niya yung mga taga-Korinto? Ang mga taga-Korinto ay ang gugulo nila. Kaya makikita ninyo doon sa love is patient, love is kind, ganon. So, iyon yung sinasabi ni Paul na ganito yung pag-ibig na dapat gawin ng isang Kristyano. Makikita nyo rin na yung sabi ni Paul, yung bilin niya sa mga mag-asawa at saka mag-aasawa pa lang, nasa Corinthians din yan. So, yun yung mga instructions ni Paul kung ano yung dapat nilang gawin. So, may context yun. Another is, iba naman yung konteksto ng mga taga-Galasya. Sa kanila naman, ang problema ng taga-Galasya ay lahat ng kanilang naririnig sa ibang katuruan, sa panahon nila, yung mga Gnostics, ina-absorb nila. Sabi ni Paul, hindi ganyan, iba yon. So, sabi niya, ibang gospel yon, hindi yun yung gospel of Christ. Sabi naman. So, may context yun. So, yun yung sinasabi natin na ano ba yung intent ng author. Ganon din yun sa narrative or sa history or sa sa prophecy. So, genre influences on interpretation. So, ito yung mahalaga nating aralin sa susunod. So, at saka yung focus ng God's character and purpose. Kasi pagka nagsusulat ka, na binabasa mo yung nangyari, kamukha ng Judges, puro kalaswaan, kasinungalingan, yung mga, tawag dito? Hindi maganda yung history ng Judges. So, doon mo makikita na ganito pala yung nangyari. Ngayon, ikaw bilang pag-intindi mo noon, intindihin mo as in, ganun siya talaga. Hi! Nag-message ako sa iyo Sorry, basic kami ako. It's okay, okay lang. So, yun yung ibig sabihin ng genre. Okay? So, may may classification yan. So, I hope malinaw yun sa atin kasi mai-influensyahan yung ating understanding din pagka naintindihan natin ito. Hindi tayo nagiging judgmental na, uy, kasalanan mong kumain ng baboy. Sa Israel na context yun. Hindi naman to Israeli. Pilipino tayo Diba? Kasalanan ang kumain ng dinuguan. Mga ganon, yung mga hindi ka ligtas pagka hindi ka nagsisimba ng Sabado. Yung mga ganon na naririnig natin. Ngayon, siyempre, pagka hindi natin inaral kung paano yung flow or yung genre ng mga pinagsasabi natin, hindi natin maintindihan kung bakit pinagbabawal ng Diyos yun sa mga Israelites. At kung kailan na-abolish naman yung law na sinasabi naman ni Paul na sa Romans 14 na sinasabi niya, bawat isa ay may binigyan na siya ng
espiritu ng Diyos, di ba? Lahat ng mananampalataya ay may espiritu ng Diyos. Ang espiritu ng Diyos ay magdidictate sa kanya kung ano yung dapat niyang gagawin. Ang sa atin lang at saka yung mga ito rin si Maylin pala, si Maylin isa. Maylin 2. Dalawa lang, maybe. So yun yung ating sinasabi na mahalaga ito ating aralin. Okay? So, I think tapos na tayo. May ano ba kayo? May tatanong kayo? Oo, ilan ko lang. Sa live, okay. So, ito yung general principles for genre-aware interpretation. Literal, for the genre intends literal. Figurative, for the genre uses figuratives of speech. So, sabi dito na consider natin yung historical at cultural context. Literary context at saka yung canonical context. So, ito yung sinasabi natin, context. Kasi nga, may mga hindi applicable sa atin ngayon, pero pwede pa rin nating pagkuhaan ng mga lessons na pwede natin naman i-apply sa ating mga buhay sa ngayon. So, ang tatanungin natin pagka nagbabasa tayo nito ay, number 1, what type of literature is this? What type of literature is this? Ano nga ba yung genre nito? What type of Literature. literature? Oo. Anong genre ito? Number 2, Literature of what type of literature is this? Kunyari, nagbabasa kayo ng Exodus. Ano ba literature? Ano bang genre ng literature itong Genesis? mga ano to, Ben? Ito yung 4 key questions on how to understand the context ng Biblia. Tapos na, number 2, what did this mean to the original audience? Ano ba ibig sabihin nito sa mga original na nagbabasa? Sa Old Testament, ang audience nito ay mga Hudyo, mga Hebrew, mga Israelita. Sa New Testament naman, ang audience nito ay madalas tayo, church. So, what did this mean to the original audience? Number 3, what universal principles or truths emerge? What universal principles or truths emerge? So, ano ba yung pangkalahatan na kahit na sa context ng Israelita, ano ba yung mapupulot nating aral na or katotohanan na nagmumula doon na pwede rin sa atin ngayon? What universal principles or truths emerge? Emerge. E-M-E-R-G-E. Okay? Number 4. How does this connect? Hindi disconnect. How does this connect to the rest of the scripture? So, kunyari, binabasa niyo yung Esther, paano ba ito maglalapat sa kabubuan ng kwento? So, sasabihin natin na si Esther ay nasulat nung nasa exile sila. Sila ay mga Hudyo na kinonquer ng mga Assyrian. Mga ganyan yung kwento. So, paano ba yung Esther na lalapat sa buong scripture? So, how does this connect to the rest of the scripture? Dahil nga ang sabi natin, ang scripture ay isang library ng iba't ibang libro at iba't ibang author. Okay?
And then sa New Testament naman, paano ito kokonekta sa sinabi or sa itinuro ni Jesus? Kamukha nung sinabi ni Paul sa mga letters na, di ba? Paano mo i-connect ito sa mga sinabi ni Jesus dito sa Matthew, Mark, Luke, and John? Amoy kape. Magkape tuloy. So, yon yung ating guidelines kung paano natin intindihin yung ating mga binabasa sa Biblia. Maganda yun pagka nakuha nyo to kasi kwento yan. Magkakaiba nga lang yung nagsulat, dito rin ako na-amaze eh. Magkakaiba yung nagsulat, kaya lang iisa yung tinatakbo ng kwento. So, napakaganda nating basahe. Napakagandang maintindihan natin para naman tayo ay ma-excite kung ano yung nababasa natin. Kaya lang pagdating sa Leviticus, boring. So, lastly, the Bible uses ordinary human language forms to convey extraordinary divine truth. Bible uses Ordinary language forms to convey extraordinary divine truth. So, uses ordinary human language forms to convey extraordinary divine truth. So, salita ng tao yung ginamit, pero inspired ng Diyos. Para siyempre, alangan naman na magsalita ang Diyos nang hindi natin siya naiintindihan. So, ginamit ng Diyos ang salita ng tao para i-communicate yung kanyang divine truth. So, ito yung The Bible uses ordinary human language forms to convey extraordinary divine truth. Extraordinary divine truth. Oo. Kaya naman natin naiintindihan. Okay? At saka yung meron tayo ngayon, translation yan. Pero hindi ibig sabihin na nawala yung message. Kamukha nung kumain ka na ba? Translate mo yan si Lucano. Nangankan? Di ba? Yung meaning, ganun pa rin. Iba lang yung pagkakasabi. So, yun yung translation. Ang original language nito ay Hebrew, Greek, at saka Aramaic. Okay, so i-translate nila, kaya meron tayo naman English, at saka Tagalog, may Bisaya pa nga, at Ilocano eh. At syempre, may Igorot. Yun, so translation yung atin. Hindi siya original na language. Okay? So itong genre, ulitin ko, last na tong sasabihin ko, yung genre ay nagbibigay sa atin ng clue or anong tawag dito? Nagbibigay sa atin ng tip kung paano natin iintindihin yung ating binabasa without reducing divine authority. Okay? Tapos na ang ating lecture for today. Isang oras. So may mga tanong. Scriptures at saka yung Bible, meron ba silang magkakaiba ng meaning or isa lang ang kahulugan? Iisa lang ang scripture. Ang scripture, ito yung kabuuan nga na sa ating word ngayon ay Bible. Yung sa, ito yung Bible is kabuuan ng lahat ng scriptures na sinasabi natin from Old Testament, ito ngayon Tanakh, and then New Testament.
pinagsama-sama yon, kaya meron kayong Old Testament and New Testament. Hindi buo ang Biblia kung Old Testament lang. Hindi rin buo kung New Testament niya. Magkadugtong yan. Kaya may yun nga tinawag na literal, yung kabuuan. Hindi siya literal. Ito yung canon. Yung collection nga nung lahat nung sinasabi nating Biblia. Napag-aralan din natin noon, last time, di ba, na kung papaano ito ginawa. Ito yung inspiration by God, and then nagsulat yung author, na sabi ko nga na para silang possessed by the Holy Spirit, pero hindi nawala yung kanilang, ano tawag dito? Yung kanilang senses. Kasi pagka nasasaniban, nakakita kayo na nasaniban, di ba, ng demonyo. Nawawala yung kanilang, oo, Hindi nila matandaan. hindi nila matandaan kung ano nangyayari. Pero dito sa inspiration, alam nila. Kaya nga salita yung sinusulat nila. Pero alam nila na nasa kanila yung banal na espiritu. So parang possessed din. Pero ang pagkakaiba nga ay alam nila na sila ay kinakasihan ng banal na espiritu. Pero yung demon possessed, mga nasa niban, hindi nila alam kung anong nangyayari sa kapaligiran nila. So yun yung sinasabi natin, for as they are carried Alone. ayun. Ano? 1 Peter 1:21. For prophecy never had its origin in the Emmanuel, but the prophet. Tama. Prophet. Though human, spoke from God, as they were carried along By the Holy Spirit. So yun yung sinasabi natin. Simplehan natin, ha? Nasaniban sila, pero alam nilang sila ay nasaniban. Okay? Pero yung nasaniban ng demonyo, hindi nila alam na sila ay sinaniban ng demonyo. So, yun yung pagkakaiba na. So, alam nila na sila ay kinakasihan ng Diyos, pero ang Diyos naman, nire-respeto niya rin na gamitin nila yung sarili nilang salita, sarili nilang pag-iisip, at saka sarili nilang emosyon, sarili nilang style kung paano magsulat. Okay? So, may tanong pa. Ikaw, may tanong ka? Tapos na ako nagtanong. Mamaya talaga kami. O, kayo? Ang first day, kaya naalala ko sa amin kasi marami akong kamag-anak na lalo sinasaliban. sabi nila dapat ng Biblia, paano mo na, dalhin mo ito na ang Biblia, lapit mo sa kanya, paano hindi mo alam yung meaning ko, hindi mo rin alam paano i-ano kay Lord, kaya hindi mo na, kailangan talaga i-apply talaga sa At saka kaya nga nandyan para basahin nyo. Hindi yan magic na hahawakan mo tapos aalis ang demonyo. Hindi ganun yun. Sarito pa ba? Ilagay daw sa rito para naalala ko talaga yun. maganda yung meaning ng rosary kung aralin lang din natin yan. Naiiba lang yung kasi nagiging parang naging Anting-anting. oo, parang ganun. Parang naging anting-anting. Pero kung aaralin natin yung mabuti, maganda yung meaning noon. Ang nangyayari, kamukha ng kamukha noon, di ba, si Moses gumawa ng serpent. No, nasa Mount Sinai sila, may judgment na dumating dahil sa kanilang mga disobedience. Si Moses, gumawa siya ng bronze serpent. Nilagay niya sa isang kahoy at lahat ng titingin doon ay hindi mamamatay. Ang ginawa ng mga Israelita,
ni-worship nila itong serpent. So, ang tao nga naman, maganda yung, May magic. Ano? May magic. oo, parang ganon. Kaya, Instant na Oo, syempre. makwan nila. oo, so ganon yung tao namimiss, ano tawag? Hindi namimiss-interpret. Namimiss, focus yung kanyang faith. Instead of dun sa creator, dito sa created. Kamukha rin, di ba, nung umakyat lang si Moses, gumawa rin sila baka. Na, yun talaga yung tao Kaya sa atin naman ngayon, kaya natin to inaaral para yung focus natin ay sa Diyos. Hindi sa kung sino-sinong nagsasabi na sila daw ganito, sila ay ganyan. At saka isa pa, kaya natin inaaral itong doctrine, kasi malalaman din natin na yung mga Katoliko at saka mga Orthodox ay hindi natin sila kaaway. May pagkakaiba lang kung papaano yan. Pero itong pinag-aaralan natin, parehas sa doktrina ng Katoliko. Oo. Kaso lang yung sa Katoliko. Sa church history lang nagkakaroon ng Pagkakaiba. yun nga yung nag-evolve siya. Ito yung katotohanan, may mga lumihis. Oo. May tinagdag pa sila. May dinagdag, may binawasan naman yung ganon. At saka yung iba naman ngayon, yung mga Pentecostals, sad to say, hindi masyado silang nagre-realize sa scripture, kundi dito sila sa sinasabi nilang mga prophecy. Kaya sa Pentecostals, marami silang apostoles, at saka marami silang propeta. Which is, pagka naman kinalkal mo talaga yung meaning ng prophet at ng prophecy, at saka yung meaning ng apostles, wala sila sa kalingkingan ng mga original apostles. Ano yung natin na tawag nila yung mga katataas ng mga apostol, yung mga ganun. Oo. Maaaral ito sa church history. Pero sa ngayon, mag-concentrate muna tayo sa doctrine. Sinasabi ko, ang Orthodox Christianity, hindi ko alam kung familiar kayo doon. Magkaiba may pari rin sila, pero wala silang pope. Oo. May bishop sila, pero wala silang pope. So, Roman Catholic at saka tayo, Protestants, pareho yung ating doktrina. Parehas yung Catholic at saka Anglican. Hindi. Ang Anglican ay galing sa Catholic. So, ang Anglican, Methodist, Catholics. Ang Catholics, may mga iba't ibang Katoliko rin yan. Magkakahiwalay din sila. May mga branches. Pero, itong ating doctrine is isa. Kaya, nag-a-adhere din tayo sa Apostles' Creed. I believe in God, the Holy Creator of heaven and earth. Yon, nag-aano rin tayo doon, nag-a-adhere din tayo doon. So, we believe also in the virgin birth. And then, we also believe that Jesus is the Son of God, human and God at the same time. So, yun yung mga core doctrines natin sa Christianity. So, yun yung ating ito yung isang goal natin kung bakit natin to inaaral. Kasi minsan naiinis din ako pagka yung sinasabi nilang ibang very hostile sila sa isa't isa, which is hindi dapat ganun. Na ayusin din natin. Kasi kung hindi natin alam itong ating pinaniniwalaan, mamamali rin tayo ng application. Intindihan nyo? Na, kasi kamukha nga nung sinabi sa 1 Corinthians na yung mga babae ay dapat may belo. Tapos may mga nagsasabi sa akin na hindi daw ako ligtas pagka hindi ako nagbelo. Na yun yung wrong application ng ating binabasa kasi hindi natin alam kung ano yung genre, kung
ano yung context noon. Pag ang babae dapat daw laging mahaba buhok at laging nakapalda. Yung mga ganun na ang layo naman nung na sa akin naman, wag ka lang maghubad okay na sa akin noon. Yung bang ilalagay natin sa tama yung ating napapag-aralan. So mahalaga itong ating aralin kung ano nga ba yung scripture kasi ito yung basis natin. Okay? So tapos na? Wala kayong pala, may assignment kayo. Hebrews 4:12. Oo. For God, ako, Ikaw, si Ate Nora. Si Ate Nora. Okay. for God's word is living and Active. Okay. sharper than any Double-edged sword. Okay. It penetrates, dividing the spirit, souls and spirit and joint and marrow. It judges the thoughts and the attitude of the heart. Very good, si Ate Nora. Yehe. Ikaw naman. Verse 4:12 NIV. For the word of God is alive and active, Sharper sharper than any double-edged sword. It penetrates even the dividing Swords. soul and spirit. It judges the joints and marrow. joints and marrow, and judges The thoughts and attitudes of the heart. Amen. Amen. Wala na. Assignment. Assignment ninyo, write what do you believe about the Bible? Do you believe about the Bible? And why you believe it? And why do you believe it? Walang memory verse. And why do you believe it? Ito naman isa na ni Right? What do you believe About the Bible and why do you believe it? Yan. Wala mo na may memory verse ngayon. Ang next natin topic ay Trinity. God. Okay, ulit natin. Write what do you Write believe what about do the you- Bible, And why? And why do you believe it? Trinity topic. Trinity tayo, God. God, and then Jesus, and then Holy Spirit. Okay, tapos na. And let us pray. Tapos ka na, Cynthia? Okay. Our gracious Heavenly Father, maraming salamat po sa discussions namin ngayon tungkol sa Scripture at nawa Panginoon, ang Banal na Espiritu ang siyang magpatuloy na magpaalala sa amin na tunay nga po ang salita ninyo ay aming pinanghahawakan upang makilala pa namin kayo, makilala namin si Jesus, makilala namin ang Banal na Espiritu at makilala namin, Panginoon, yung mga plano ninyo, yung mga responsibilities din namin at saka Panginoon yung pananampalataya namin na patuloy niyo rin palakasin. At Panginoon, maraming salamat sa buhay ng bawat isa at patuloy niyo silang ingatan at gabayan sa kanilang relationship sa inyo. At we also pray, Father, na you continue to give us wisdom as we continue our journey with this class. And Lord, sa inyo po ang aming pagpupuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tapos na. Pwede na magkape. Halika, kape tayo. kapit bahay ko din. Siya, nakita niya sa kabarangay.